Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Baptist versus Seventh-day Adventist mga kapatid sa topic na patutunayan ng ating affirmative na ang pagiging born again ay forever o hindi nawawala. Again mga kapatid, ang topic ngayon ay ang pagiging born again ay forever o hindi nawawala. So, affirmative natin si Brother James ng Baptist, at negative naman si Brother Denmar ng SDA. Sa ating setup ng debate mga kapatid, standard setup ito, yung ating 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, meron tayong rule number 1, yung 20 seconds na sagot. Rule number 2, pili muna bago tayo magpaliwanag kung meron tayong categorical. Rule number 3, 10 seconds explanation kung wala doon ang sagot nyo or hindi nyo masagot ng direkta ang tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, doon lang kayo magtanong sa inilatag ng katunggali during first course examination, pero sa rebuttal, pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, dalawang warning lang galing sa akin, ay may disiplina yan. Rule number 7, isang objection lang at hindi at isang clarification lang din. Rule number 8, walang ataking naglalarawan sa physical na itsura ng ating katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na alam natin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, meron akong kapangyarihang magtakda ng mga bagong alituntunin pag ito lang naman ay kinakailangan. So mga kapatid, ang inyo palang nadidinig ngayon, ako si Admin Russia Vista mga kapatid. Ako po isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth. At ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. Naka-live tayo ngayon mga kapatid sa ating YouTube channel at Facebook ko sa Russia Vista. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes po, Mr. Moderator. Sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po, Mr. Moderator. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at ano yung na-expect ninyo sa inyong katunggali. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Alright, Yatya Shem Elohim, Misho Masyakahoga doon. Elohim Emet. Ako si Bro James, isang Christian Baptist apologist ng OBFD. Siyempre, pinupuri kong Panginoon for this opportunity na makaharap at makausap sa isang maginoong debate. Si Bro Denmar Santiago na isang kilala at bagitong apologista ng Seventh-day Adventist. At sa mga nanonood po dyan, sa mga Baptist Christians na sumusuporta at sa mga non-Christians din naman, naway itong debate na ito will be a learning education sa inyong lahat para mahikayat kayo na magsaliksik patungkol sa mga spiritual na bagay. So yun po ang aking titindigan sa paksa nito para sa inyong kaalaman, patutunayan na ang pagiging born again sa Biblia ay forever. At yan po ang affirmative na titindig ngayon. So yun po, no? Glory to God. Okay, dako din tayo sa tututol naman. Pakilala ka kapatid.
Okay, sa mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ang inyong pong malitalingkod, Brother Denmar Santiago, isang layman ng ating church at baguhang apologist ng Seventh-day Adventist. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nagpupuri at nagpapasalamat at nagbibigay luwalhati sa ating Panginoon, sa isang Diyos na tunay, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo, sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataong maidepensa at tayo ay makatayo sa debate. Siyempre, doon laban sa ating kaibigan na si Brother James Orenciada, no? Actually, ito, ang tingin ko dito kay Brother James, mga kapatid, ay ito ay kalibel ni Hamskiri, kaya medyo mahirap yung ating magiging approach dito. Kaya mga kapatid, kayo po ay manood at subaybayan niyo po ito at kayo po ay pagpalain ng ating Panginoon at ipanalangin niyo po ang isang maayos na talakayan ngayong gabing ito. Back to you, Brother Rasha. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. Please share yung ating live streaming ngayon. At kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, or magtag kayo ng mga friends ninyo mga kapatid para marami pang makapanood nito. So mga kapatid, again, ang topic ngayon ay patutunayan na ang pagiging born again ay forever o hindi nawawala. Brother James ng Baptist, your time start now, bro. Alright, maraming salamat po ulit, no? Bro Rush, moderate at sa another opportunity that I'm in DevCon again once more to participate in this kind of debate platform. At syempre po, Denmar Santiago, for your time accepting the challenge na ako mismo ang nag-hain. And ngayon, I'll just present some points. I think not that long points naman, pero I will make it sure na biblical. Una sa lahat, ang pinakapunto dito is kailangan ko maitayo or maitindig na ang pagiging born again ay forever. So do we have a certain verse? So itong pinaka-point, no? Is there a certain verse na mababasa natin na pagiging born again ay forever siya? At letra por letra ba itong mababasa sa Biblia? Well, I do believe yes. At kung ito man ay tututulan, well, it's fine. Kasi Biblia naman ang tinututulan, verse mismo. At ang malinaw na turo ng Panginoon. So let's go to that verse. No? Saan ba mababasa yun? Para sa kaalaman ng mga nakikinig dyan, itong salita ng Diyos sa unang Pedro, talata 1:23. Sa King James Version, as usual, Biblia na officially accepted ng mga Baptist, ng King James Version. Ang sabi dito, born again or being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. So, ang pagka-born again daw ay hindi sa pamamagitan ng nabubulok na binhi. Kundi ito daw ay isang hindi nabubulok or incorruptible. Sa panong paraan daw ang pagka-born again? Sa isang incorruptible daw na siyang salita ng Diyos, na siyang mananatili magpakailanman. No? So, mananatili daw ang pagiging born again to the Word of God as an incorruptible seed. Yan po ay very clear. At kaya ako po tumitindig sa ganitong paksa kasi alam ko klaro. At kung meron mang tutol dito, well, maybe he can present a good case na magbigay siya ng opposite verse na mababasa na pagiging born again ay hindi mag-a-abide forever. At hindi siya sa incorruptible word of God. Maybe I'm excited to hear such a verse to oppose the presentation. Now, I will also read an article mula sa kanilang official website dito sa Ellen G. White writings. Ina-accept naman nila ito. Dito sa chapter 51, ang pamagat ng book, The Acts of the Apostles. Chapter 51 ng parirala, praise yung parirala, a faithful under shepherd. So, basahin lang natin, no? According dito, when truth becomes an abiding principle in the life, the soul is born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. So even sa writings nila, ina-affirm na pagiging born again ay talagang forever. Ito po ay nasa kanilang official website
na ang pagiging born again ay forever. So again, this is not me myself speaking. This is from their own textbook, which is the Bible has already confirmed it in the New Testament. Okay, another thing galing sa kanilang website din, sa Ellen G. White Writings, na makikita naman dito sa Fundamentals of Christian Education yung name. Chapter 43, ang parirala, Beware of Imitations. Ang sabi ng kanilang book dito, maybe I will read some portions kasi mahaba. So I'll start. With such a leader, an angel expelled from heaven, these supposedly wise men of earth may fabricate bewitching theories, which to infatuate the minds of men. Paul said to the Galatians, who had bewitched you, that you should not obey the truth? Satan has a masterly mind, and he has his chosen agents by which he works to exalt men, and to clothe them with honor above God. But God is clothed with power. He is able to take those who are dead in trespasses and sins, and by the operation of the Spirit which raised Jesus from the dead, transform the human character, bringing back to the soul the lost image of God. Those who believe in Christ Jesus or Jesus Christ are changed from being rebels against the law of God into obedient servants and subjects of His kingdom. They are born again, regenerated. So ang pagiging born again ay regenerated daw. At alam naman natin yung salitang regeneration, mababasa sa Titus chapter 3 verse 5. For through His mercy, He saved us through the washing and by the rebirth of the Holy Spirit. So, nagkakaroon ka ng regeneration ng Holy Spirit, kaya ka born again. At ito daw yung pagiging born again, regenerated. Now, meron bang mababasa sa Biblia na ang pagiging born again, na siyang regeneration daw, na siyang nasa Titus na hindi ayon sa mga gawa, through the Holy Spirit? Ang Holy Spirit ba ay mananatili forever? Of course. Second verse, John chapter 14 verse 16. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Mananatili ba ito or mawawala? That He may abide with you forever. So forever ang pananatili ng Holy Spirit, na ito ang Holy Spirit na ito, kapag ipinanatili sa atin, we are regenerated. At yun ngayon daw ang pagiging born again according sa kanilang fundamentals of Christian education. Chapter 43, Beware of Imitations. So we presented a good case. And I'm so excited kung paano niya ito i-refute. Kasi I do believe, inaagrihan ng kanilang book ang nakalagay sa Biblia na forever nga ang pagiging born again. Isa pa sa sinasabi dito, they are born again, regenerated, sanctified through the truth. Tuloy ko lang yung pagbasa doon sa sinasabing chapter 43, Beware of Imitations ng Fundamentals of Christian Education. They are born again, regenerated, sanctified through the truth. So sanctification daw ang pagiging born again. Meron ba tayong mababasa na ang sanctification ay forever? Yes, of course. Hebrews chapter 10 verse 14. For by one offering He had perfected forever them that are sanctified. Take note, guys. According sa kanilang book, ang pagiging born again ay sanctified, sanctification. At ang sanctification sa Biblia, sa Hebrews 10:14, forever, hindi temporary, hindi mawawala, hindi mare-remove. Okay? Anong katunay na pag sinabing forever sa Biblia ay hindi ma-remove? We do have a verse, Psalms chapter 125 verse 1. The trust, definition to ng Biblia, pag sinabing forever, hindi ma-remove. Psalms 125 verse 1. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. So pag sinabing abideth forever, cannot be removed. So I need to challenge him para matutulan na ang pag sinabing forever ay mariremove, magpe-present siya ng mababasa na pag sinabing forever ay mariremove. Dito, cannot be removed. Okay, so matibay na stand to. And kung titulan man niya ito, again, it's fine. He can refute the verse sa Bible. So yun ang presentation ko lang, maikli lang. At I will allow him to ask me question so that makapagtanong siya. I think, Bro Rasha, iwiwib ko na yung oras. Okay. So dyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating affirmative, mga kapatid. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Denmar Santiago ng SDA, 7 minutes, bro. Your time start now. Okay. First question.
Can we resist the Holy Spirit? Yes or no? No, hindi siya mareresist na mawawala. Ang sinasabi sa Biblia, masasaktan natin ng kanyang emosyon, pero siya daw ay mananatili abided forever sa John 14 verse 1. So walang mababasa na mareresist siya forever at mareresist siya kaya mawawala. So wala pong ganun sa Biblia. Okay, sure ka sa New Testament? New Testament tayo New Testament. Sure ka sa New Testament na ang Holy Spirit hindi nire-resist? Sure ka talaga dyan sa sagot mo? Yes or no? Yes, sure ako na hindi siya i-resist na siya ay hindi forever at mawawala siya. So walang mababasa na mareresist siya kaya forever siyang mawawala. Wala po. Okay. Okay, so sabi mo, wala kang mababasa na pwedeng i-resist o maaaring i-resist ang Holy Spirit. Okay. Eto, confirmation. Pangatlong confirmation. Para sure. Di ba? Para sure tayo. Wala ba talagang mababasa na you can resist the Holy Spirit sa buong New Testament? Buo Yes. buong New Testament. Yes or no? Yes, walang mababasa na siya ay mareresist at mawawala siya dahil na-resist. Kailangan mabasa mo doon na nung na-resist siya, hindi na siya forever doon sa Thessalonians. I do believe you will cite Thessalonians but nothing in the verse na hindi na forever na siya na-resist until the day of redemption pa nga mababasa Ephesians chapter 1. So go ahead, read the verse, mababasa, na-resist, hindi na forever. Sige po. Okay. Next question. Iwan kita dyan. Next question. Yung salitang forever. Okay. Yung salitang forever. Ano po ang katumbas na Hebrew nung Greek word ng forever? Greek word, Yes. I have to search. Hebrew. Counterpart ng Greek. Kasi yung Okay. kanina, yung binabasa niyo po, sabi niyo kasi, yung Zion, cannot be moved, nandun po yung sa Old Testament. Kaya sa Hebrew ko po siya hinahanap. Hindi Okay. po sa Greek. Okay. No problem. Ah, Alright, so I have to answer, no? Meron sa Hebrew kasi na olam. May mababasang olam doon sa Hebrew na sinasabi mo ngayong Hebrew ng forever. Okay? So meron din naman dito, no, na yung forever, Next question. olam nga at saka abided, Next iyasab. question. Okay, next question. Pagka ba sinabing forever, okay, sa Bible, sa Bible. Sa Bible. Yes. Pagka sinabi forever, or sabi mo kasi ginamit mo dito, ginamit mo dito yung word na everlasting. Okay, dito sa Old Testament. Okay. Ginamit mo yung word na everlasting. Pag sinabing everlasting, sa madaling salita, walang umpisa, walang katapusan. Yes or no? Yes, pagdating sa kaligtasan at pagdating daw sa hindi mare-remove, hindi siya mare-remove. Wala siyang umpisa, wala siyang wakas. Kapag pag-uusapan removal, pag-usapan removal hindi. Pagka hindi removal yan, no? I think wala nga tayong mababasa na pagka-removal ang usapan is hindi forever. Go ahead. Okay. Saan mo nakuha ang definisyon na yung everlasting o yung forever ay hindi nawawala o hindi natatanggal? Saan pong definisyon niya? Yes, sa Hebrew, olam. Hebrew 5769, everlasting, remaineth forever, continuous, perpetually. O gusto mo sa dictionary, without end. Sa Cambridge Dictionary, for all time without end. So yun. So nag-abide forever, sanctified forever, born again forever by the word of God. Okay. Next question. So iwan kita dyan sa wordplay, no? Ngayon, susunod kong tanong. Sa buong Biblia umaalis ba ang Holy Spirit sa tao? Yes or no? No, sa New Testament, no, abided forever.
Kasi sa New Testament, siya ay abided forever na comforter. Okay, sa Old Testament, Okay. na hindi tumutukoy sa mga Christian, siya ay nananatili pa rin sa bansang Israel, pero yung anointing niya, pwedeng aalisin yung anointing niya. Next question. Okay, next question. So, sa Biblia, may mababasa rin tayo na nawawala yung Holy Spirit. Yes or no? Walang mababasa na nakalagay nawawala ang Holy Spirit sa kaligtasan. Pero again, yung kanyang anointing pwede niyang ilipat sa iba kapag hindi sumunod yung prophet na hindi Christian. Again, wag mo tama ang Old Testament prophets sa ministry ng Holy Spirit sa New Testament. You have to read to me sa New Testament kasi sa New Testament ko sinabing abided siya forever. So you have to present in the New Testament din na hindi siya abided forever. Next I do believe hindi makakabasa ko ng verse. Okay. That's 1 minute. Okay. Next question. Next question, no? Sa madaling salita, dahil inaamin mo naman, sa Old Testament, yung mga prophets, maaaring bawian ng Holy Spirit. Yes or no? Tama, no? No. Wala mababasa na sila ay mawawalan ng Holy Spirit sa kaligtasan na mababasa letra por letra, nawawalang Holy Spirit doon sa kaligtasan na mababasa sa isang talata sa kanila. Wala po. Again, anointing ang aalisin mula sa Holy Spirit. Pero yung kanyang pagre-remain, pag-i-stay sa bansang Israel, sa mga taon ng Israel, ng Diyos, andun pa rin yun. Hanggang sa ngayon. Next question. So, dapat basahin mo sa New Testament po na hindi na forever. I'm excited to have you find the verse. Okay. Okay. Brother Rasha, cleared na ako. Okay. Wait ko na yan. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first cross ng ating negative. So dako tayo sa kanyang presentation mga kapatid. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Dito tayo sa kay Al Ascura. Ang SDA ay kampo ng 666. Sabi naman ni Pastor Ken Condino, di makapuntos. Sabi ni J-Lo, go bro James, palitadahan mo na yan, magbubuhos pa yan. Shoutout din mga kapatid kay Edwell Ortalesa, go bro Denmar. Kay Sirak Musa Yash, patay ka sa Epeso 4:30. Mawawala ang spirito pag pinighati mo. Kawawa na baptist ito. Shoutout din kay Noriel Cole Gabasa, kulang sa study sa word na forever. Hahaha. Shoutout din kay Pastor Jeramil, sasabihin ni Denmar ayaw ko maligtas eh. Shoutout din kay Prince Jumong ng JW, kulto daw. Darling May, Pinya Flor, si Bunga, Utro Mantong Bro James, mali-mali ang unawa sa mga talata ng Biblia. Shoutout din kay Norman De Jesus, disgrasya talaga aral ng mga Sabadista, Bro Denmar. Saan ka nakakita ng talata, mawawala ang pagiging anak ng Diyos? Shoutout din kay Sister Emmy Alfonso, ba't interesado? Ano stand ni Denmar? So mga kapatid, dako tayo sa negative first presentation, Brother Denmar Santiago. Set ko lang yung time mo, bro. Okay, nakikita yung screen ko, Brother Rasha? Yes, bro. Okay. Wait lang, bro. Ano ko lang, bro, ha? I-fix ko Pakisuyo nga. Pakisuyo. Okay, bro. 10 minutes, bro. The time start. Okay. Now. Okay, mga kapatid, hindi ko nang patatagalin dito. Medyo marami tayong i-refute, no? Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. At maraming salamat sa Green Valley Seventh-day Adventist Church na ating pinangunahan sila kanina sa kanilang Sabbath worship. Maraming salamat kay Elder Rodmar Navarro. Praise the Lord, no? Okay. Ngayon, umpisahan po natin ito. Itong ating pag-refute sa ating kaibigan, no? Ito, tignan po ninyo, pag-aralan ho ninyo, no? Ginamit niya yung 1 Pedro 1:23, no? Mapapansin, hindi ho nakadikit ito, ha? Tingnan niyo po, ha? Kukulayan ko, ha? Itong sinasabi niyang, yamang hindi, sabi yo, pinakanganak kayong muli, ayan, no? Yan. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi.
Ang ginawa ni Brother James ay CGCs. Bakit? Kasi yung nabubuhay at namamalagi, yung salita pala ng Diyos, hindi yung ipinanganak kang muli. Oh, di ba? Ang ginawa niya ho, ikinabit niya yung magkalayo. Letra por letra daw yun. Oh, di ba? Oh, sabi niya kanina, tinatanong kita, pwede bang i-resist ang Holy Spirit? Wala daw mababasa. Oh, napakasaya ko. Happy days. Ha? Oh, you stiff-necked people, your hearts and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestors. You always resist the Holy Spirit. Acts 7:51, no? 51, no? Oh, madaling salita, sa madaling salita, pwedeng i-resist ang Holy Spirit. Pwede na lang i-resist ang Holy Spirit. Kaya nga po sa First Thessalonians, okay, babasahin po natin, mga kapatid, sa First Thessalonians 4:8. Ay, ito, oh, masaya ito, masaya. Ano? First Thessalonians 4:8, sabi po dito sa ating Bible, no? Oh, ang sabi diyan, hindi, sabi diyan, wait lang ha, First Thessalonians 4:8. Oh, paano ba kung ano? So, ayan, sabi diyan, kaya't ang tumatanggi dito ay hindi tao ang tumatanggi, kundi ang tinatanggi niya yung Diyos na nagbibigay sa kanya ng kanyang Espiritu Santo. Ang madaling salita, sabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonica 4:8, no? Hindi pala ang tao ang tinatakwil pagdating sa kaligtasan, no? Kundi yung tao ang nagtatakwil sa Holy Spirit. Yun naman po pala no? Di ba? Brother James, no? Ang dami, ano sabi diyan sa Hebrews chapter 10 verse 29, you insulted the Spirit of grace. Mga Kristiyano yan. Ano pa sabi? No? They are rejected the purpose of God. No? Ayan, sabi niya, you have fallen away from grace. You refuse to come to me. No? Ano pa sabi diyan sa yung mga talata na yan, di ba? Ito maganda. Ang sabi niya, siya daw ay natataka ng Holy Spirit forever. Okay. Expected argument, expected na po Pero meron pong sagot diyan. Katulad po nito. Tawag dito, yung Holy Spirit, no? Kinatatakot ni David na mawala sa kanya katulad ng pagkawala kay Saul. Psalms 51 verse 11, no? Ayan. And then ganoon din kay Samson, no, sa Judges 16:28-30, ang sabi diyan, no, he did not know that the Lord left him. And iniwan siya ng Panginoon. So the Spirit of the Lord began to steer to him, no? Now, okay. So refuted na lahat, ano? Okay, refuted na lahat. Eto, baba na tayo. Okay, baba na tayo. Ano ba yung pagiging born again? Okay, ito po, no? Tingnan natin, ano? Ano ba yung pagiging born again? Ano ba ibig sabihin pagka sinabi nating born again? No? Ano ibig sabihin ng born again? Ang pagiging born again ito, no? Ang sabi dito, ang pagiging born again, no, ay new birth, no, regeneration, washing of the Holy Spirit. However, there is certain conditions. May mga conditions po para ikaw ay ma-born again. For example, hearing the gospel,
First Peter chapter 1 verse 23 and James chapter 1 verse 18, no? Number 2, believing in Jesus Christ, Romans chapter 10 verse 13, no? Number 3, repenting of sin, Acts 2:38, and receiving God's grace by faith, John chapter 1 verse 12, no? So this is, sabi dito, isinulat natin mga kapatid, it is a sovereign work of God, but one that requires a free and willing response from the human heart. God does not force regeneration on anyone. The Bible consistently presents regeneration as a response of faith. Response of faith, not as an arbitrary or pre-faith event. No? Hindi ho katulad din ng mga Calvinist na regeneration muna bago born again. Mali yun, no? Kailangan born again muna bago regeneration. Ha? Ano ba? Or dapat ba regeneration? Meron ho sila kasing pattern ng tinatawag nating order of salvation, yung Ordo Salutis, no? So ang ginagawa nila, they are playing with the verses, hinahalo-halo nila, then they are mixing, no? They are cooking their doctrine, no? However, dito nakikita natin, nagbigay tayo ng 3 puntos. God initiates the Holy Spirit. Ito yung nauuna, no? Kinukonvict tayo ng Holy Spirit, it draws and enables us. John chapter 16 verse 8 and John 6:44. Ito yung hilig nilang gamitin, ano? However, no? Man must respond through faith and repentance and receiving Christ. John chapter 1 verse 12 and Acts chapter 2 verse 38. And doon mangyayari pa lang, pagka sumagot na yung tao, doon pa lang mangyayari ang pagiging born again. When the heart responds to in the word in faith, no? 1 Peter chapter 1 verse 23 and John chapter 3 verse 5, no? Kailangan may pagsagot, may free will. Ano ba yung free will? Brother Denmar. Okay. Ang free will ito. Free will is God-given ability to human beings, no? Ayan, it's either to choose between right and wrong, accept or reject, love or rebel, or respond to grace or to resist, no? Tandaan natin, ang tao ginawa siyang moral agent, kaya hindi siya puppet o robot, mga kapatid. No? The love of God is not mechanical, but it is relational. Pagka ikaw ay nasa relasyon sa Panginoon, mga kapatid, thank you, hindi yan pinipilit. Ang pag-ibig, hindi ipinipilit. Tanda na? Walang pag-ibig na ipinipilit. Kaya ho dito, makikita ninyo sa buong Biblia, no? Ginagamit ho ang free will. Pwede niyong tanggihan ng Diyos. Katulad sa Genesis 2:3, si Adan at si Eva, perfecto silang tao, no? Pwede natin sabihin, born again sila, pero gumawa sila ng kasalanan, pinili nilang magkasala. So how can you explain that? No? How can you explain that? So, sa panahon din ni Joshua 24 verse 15, choose. May pagpili. May kondisyon. Isaiah chapter 1 verse 18, if you are willing and obedient, if you refuse and to rebel. Sa Revelation 3:20, if anyone hears my voice and open the door, no? May free will. So, ang Diyos, gusto kanyang baguhin. Thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating negative. At dako tayo mga kapatid sa 7 minutes na first cross ni Brother James. Your time start now, bro. Ayun. Thank you so much sa presentation, Bro Denmar. Una ko pong tanong is based sa inyo pong, I think, na banggit, no? Doon sa Acts 7:51. Sabi na stiff-necked people. My question here is this, no? Ito bang sinabihan ng mga stiff-necked people? Ito ba'y mga Kristiyano o hindi? Okay, 10 seconds. Ang kausap po dyan ay body of Christ. Okay, body of Christ. Next question. Okay. So
So, ang sabi mo, ang kausap, body of Christ. So, sabi sa 59, and they stoned Stephen, calling upon God. Okay. So, yung nag-stone kay Stephen, body of Christ ba yung nag-stone kay Stephen o hindi? Okay, 10 seconds, no? 10 seconds. Yang verse 59, napakalayo po yan dun sa 51. No? So, punta ka muna dun sa 51 sa nilatag ko, bago yan. Ano? I see. Alright. Teka lang, Abel. Bro Rasha, pag sinabi mong 10 seconds, hindi siya mapipilit na ikapulo. Yes, bro. Kahit anong sabihin niya dyan. So hindi natin siya pwedeng i-resist to. Okay, Oo. okay. Clear naman. Just curious lang naman ako. Thank you for the clarification though. So, next question here, no? Since ginamit mo Acts 7:51 na may nag-resist daw sa Holy Spirit. Ito ba yung mga Hudyo ang nag-resist o hindi? Okay, 10 seconds. Ulitin ko, body of Christ nga po yan eh. Kasi ang body of Christ, nag-exist sa po yan, Acts 2. Di ba? Kasi kayo paniniwala nyo yan eh. Okay, so kina-clarify ko lang ha. So, sinabi mo kasi na sila ay body of Christ, yung kausap dito sa Acts 7:51 ng mga Spirit people, sila daw ay body of Christ. Now, kung sila ay body of Christ, sila ba'y Hudyo na body of Christ o hindi? Okay, 10 seconds. No, ayon po sa paniniwala ng Baptist at ng mga dispensation, ang body of Christ nag-exist na ng Acts 2. So, paniniwala nyo yun. Ang sinasagot ko, paniniwala nyo. Reconcile mo. So sabi mo, itong mga stiff-necked people na nag-resist Holy Spirit, ito daw ay body of Christ. Ito bang body of Christ na ito ng mga stiff-neck na nag-resist ng Holy Spirit? Ito ba yung mga sabatarian na body of Christ o hindi? No. No. Bakit? Kasi nga, ayon sa Baptist dispensation, body of Christ yan, nag-exist from Acts 2. Tayo, naniniwala tayo, ang body of Christ nag-exist in the very last chapter ng Book of Acts. Next question. So itong body of Christ na ito, sa Acts 7:51 na nag-resist kuno daw ng Holy Spirit, na body of Christ, no? So hindi ito mga sabatarian o hindi ito mga sabadista na body of Christ, hindi. Okay. 10 seconds. Ayon po sa inyong paniniwala, Baptist dispensation. Kasi sa Baptist dispensation, may body of Christ na Acts 2. Whereas sa akin, wala. Okay. So clarify ko ha. Ito mga body of Christ dito sa Acts 7:51 na sinasabi mo na nag-resist ng Holy Spirit, body of Christ. Yan ba Church of Christ? Kung body of Christ yan. Church of Christ ba yan o hindi? Okay, 10 seconds ulit. Paniniwala niyo po yun na may church na po diyan. Bilang Baptist dispensation kayo, Acts 2 pinaniniwala niyo, sa akin hindi eh. Di ba? Next question, 10 seconds. Okay. Now, let's go doon sa number 3 na nilista ko, sinabi mo na pag sinabi ng born again regeneration. Tama ba na yung regeneration is by the Holy Spirit? Yung Holy Spirit daw nag-regenerate, Titus 3:5. Tama ba? Sang-ayon ka ba sa Biblia? Yes or no? Ay yes, syempre Bible yun. Ina-accept ko yun, pero yung unawa mo hindi. Yun. Dahil ang pagiging born again, nawawala yan. Katulad nung kay Samson, kay David, kay Saul, no? Nawawala ang Holy Spirit. Okay? Next question. Okay. So sabi mo, pag sinabing born again, regeneration siya ng Holy Spirit. Now, the question is, sang-ayon ka ba sa John 14:16 na ang Comforter will abide forever? Sang-ayon ka sa Biblia o tutol ka sa Biblia? Okay, 10 seconds. If hindi mo i-resist ang Holy Spirit, kasi may free will tayo eh. Pwedeng mawala, pwedeng hindi. No? Pero may free will Next question, tayo. 10 seconds. Okay. Tama ba ang Biblia na ang Comforter ay mag-abide forever? Tama bang Biblia o mali ang Biblia? Okay, 10 seconds. No? Tinatanggap natin ang nakasulat, pero hindi yung pag-uunawa mo. Kasi may free will tayo. Pwedeng i-resist ang Holy Spirit. Acts 7:51, no? 51. So tinatanggap mo yung, sabi mo tinatanggap mo yung nakasulat. At ang nakasulat ay Comforter will abide forever.
So tinatanggap niyo yung nakasulat na ang comforter will abide forever. Tinatanggap niyo yung nakasulat ayon sa sagot mo, yes or no? Okay. 10 seconds. Mag-a-abide forever kung mag-a-abide ka rin forever. Kung pipiliin mo mag-abide forever. Pero kung hindi ka mag-abide forever sa Holy Spirit, wala sa Holy Spirit. Next question. 10 seconds. Sa John 14:16, sino daw dito ang mag-a-abide forever? Sino? Okay. Sino mag-a-abide forever? 10 seconds. Okay. Proceed lang. Sino mag-a-abide? Pareho. Covenantal relationship nga po eh. Kailangan, kung ang tao hindi aalis. Next question, 10 seconds. Okay. Next question. Okay, so tama ka nga na ang comforter mag-abide forever. Tama ka nga, umali ka. Okay. 10 seconds. Proceed. No? Ang tama po, yung Biblia. No, wag ako. Hindi natin usapin dito ako. Ang usapin natin yung Next Bible, question. kung tama ba. Next question. Oo. 10 seconds. Tama ba yung sagot mo na ang tama, Biblia, hindi ikaw? Tama ba yung sagot mo, yes or no? Okay. 10 seconds, no? Tama po yon in the sense na ang Bible ang final authority. Hindi Next ako. Hindi question. naman ako kasi Pope eh. Next question. 10 seconds. Okay. So tama ka nga na tama ang Biblia, hindi ikaw. Tama ka nga, yes or no? Okay. 10 seconds. Yes! Tama talaga ako at bali ka. Kaya kasi nagre-receive 7 sa Holy minutes time. Spirit. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating first stage ng debate at shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout kay Jonex Chong, hahaha hindi daw siya tama. Shoutout din kay Love Love Galimbas sa Mukas 10 seconds. Shoutout din kay Jo Marie Magdael Unato. Okay, 10 seconds. Shoutout din kay Joshua Carvantes. Kung nawawala, useless ang Holy Spirit sealed. Shoutout din kay Jimmy Revada Todas SDA. Hahaha. Shoutout din kay Pastor Ken. Wala na, bagsak agad, di makaharap ng diretsyo. Shoutout din kay Sunny Gosyo. Yes or no lang. Shoutout kay Pastor Jeramil. Ba't ka mag 10 seconds? Hindi naman pala siya ang tanong. Shoutout din kay Noriel Cool Gabasa, 1 Timothy 4:1, pag tumalikod, nawawala na yun. Shoutout din kay Joshua, dito kay Alan David, yung kay David ang nawala, di ang salvation, kundi yung joy of salvation. Shoutout kay Mateo Parenas, 10 seconds. At dito kay Junjun, shoutout sa'yo bro. So tuloy-tuloy tayo dito at rebuttal, Brother James, ng Baptist. Your time start now, bro. Thank you, bro Rush. Bro Denmark, thank you din po. No? Yeshua Mashiach Kahugad ulit siya Elohim, glory to God, Christ alone. So guys, makikita ninyo guys, no, ang kanyang sagot. Sa lahat ng ating tinanong sa kanya, walang sagot na kategorikal, lahat napunta siya doon sa kapit patalim na 10 seconds. Bakit alam niyo bakit 10 seconds? Kasi maiipit siya eh. Alam niya sa kanyang sarili, ipit na ipit siya sa tanong. At may mga policy siya, which is nakakahiyang sagot. I-edit natin yung sinabi niya na hindi tama daw ang Biblia, hindi daw siya. Okay, thank you for admitting na tama ang Biblia, hindi ikaw tama. Alright, so we will have to, sorry, pero di kita ina-offend. I have to be realistic dito na thank you for admitting na mali ka. At ang Biblia tama, hindi ikaw. Guys, tingnan niyo ang kanyang kabaluktutan ho. Dito daw sa Acts, ang nag-resist daw sa Holy Spirit ay body of Christ. Biro mo, meron palang body of Christ na nagre-resist sa Holy Spirit at ng bato ng Kristiyano. Seryoso ka sa sagot mo? Na ang ng bato kay Stephen ay body of Christ. Kasi ang ng bato dito kay Stephen, yung nag-resist. Which, sabi nito, you stiff-necked and under circumcised in the heart and ears, you do always resist the Holy Ghost, as your fathers did. Nung narinig nila ito, napikon ba sila? Yes. Sabi dito sa 59, and they stoned Stephen. So, piro mo, Kristiyanong iglesia, body of Christ, ng bato ng Kristiyano. Ang bihirang sagot naman to. Wala pong ganyan sa Biblia ng Kristiyano, ng bato ng Kristiyano. Doktrina lang ho ni Denmark ito. Ito ba yung mga Sabatarian? Yung mga Hudyo to eh. They have the prophets. So mga Sabatarian, itong ng bato. Sa makatuwid, kayong mga Sabatarian, na mga Sabatarian kayo, na body of Christ pa kayo ang ng bato ng Kristiyano. Kung totoo yung logic mo. Kaya mali itong mga nag-resist dito,
No, ito yung walang Holy Spirit. Ha? Bakit? Galit sila kay Stephen. Oh, binato Kristiyano. Oh, kaya hindi to mga regenerated eh. Ha? Ito yung mga masasamang Hudyo na ng bato. Hindi to body of Christ, Denmark. Huwag mong ipalabas ng body of Christ, masama, ng bato. Ngayon lang kami nakarinig ng doktrina eh. No? O ngayon, ginamit niya ang 1 Thessalonians 4:8, which is wala namang nakalagay doon na hindi forever ang Holy Spirit. Again, huwag kang gumamit ng talata at gamitin mo sa wrong application. Kasi binigay naman ng Holy Spirit dito eh, but who also have given us the Holy Spirit. At this will be forever. Ito, nagkaipit-ipit po siya dito. Kasi, instead na i-refute niya, sino yung comforter dito? Tama ba? Regeneration, Holy Spirit? Yes daw. So, yung comforter ba will abide forever? 10 seconds. Bakit hindi mo masabi, hindi mo maamin na forever nga ang Holy Spirit mag-abide? Ayaw mong tanggapin yung nakalagay dyan? So, ang Holy Spirit mag-abide forever. Hindi niya matutulan to. Kaya nga, pag tinanong natin siya, hindi siya makasagot ng diretso eh. Oh. Anong klaseng pagdepensa yan? Nasabi mo magdedepensa ka ng topic mo. Yet hindi ka makasagot ng categorical question, lahat ng tanong dinaan mo sa 10 seconds. Why is it? Mahirap ba mag-yes or no? Ayaw mo ba mag-yes kasi matatalo ka? Ayaw mo mag-no kasi mapapahiya ka? Ganun ba yung reason kung bakit 10 seconds ka? Makapansin mo, yung mga tanong mo sa akin, walang 10 seconds doon, lahat hinarap namin. At hindi ka nga makaporma doon sa sagot. So, mga kapatid, ang comforter will abide forever. Tutulan niya to. Oh, tutulan mo yan. Oh, hindi mo nga nirepute ang Hebrews 10:14 eh, na perfect forever yung na-sanctify. Ang sanctify, pagiging born again sa inyong aklat. Dito sa 43 ng chapter, Beware of Imitations. Oh. Sanctification ng pagiging born again dito eh. Yung mga na-sanctify forever daw. Oh, again, tutulan mo yung Biblia, okay lang naman sa amin. Oh. So unang tindig pa lang niya, unang pagsagot pa lang niya, halata na bagsak ko ang doktrina ng kanyang tinitindigan. I'm not saying na siyang babagsak dito. Again, I do believe na siya ay quote-unquote Christian daw siya, may paniniwala daw siya. So again, I'm not attacking your personality here. What I'm attacking is your argument is very absurd, and even your excuses are absurd. Your answers are even absurd, irrelevant. Sorry to tell you that, pero I have to be truthful lang naman. Instead na aamin ka na yes, ang Holy Spirit, ang comforter dito will abide forever. Instead na mag-yes ka, kasi nakalagay nga dyan, you refuse to say, yes, tamang scripture. Bagkus nagdagdag ka pa ng conclusion na if, there's no if. There's no if. And even abided forever cannot be removed. Again, wala siyang nabali dito, wala siyang na-refute sa 1 Peter 1:23. Wala siyang na-refute sa John, wala siyang na-refute sa Hebrews, wala siyang na-refute sa Psalms, wala siyang na-refute kahit sa mga aklat nila dito sa chapter 51, Faithful and Under Shepherd, and chapter 43 na Beware of Imitations. No? So, yun po ang matitibay na tindig, nakatindig pa rin tayo. Yung kanyang argumento ay gumuho agad nung tinanong natin siya. Ngayon, again, mag-present ka ng better argument na ang Holy Spirit will not abide forever sa New Testament. Kristo mismo nagsabi. Pupunta ka sa Old Testament, again, hindi ang topic ay yung mga under the law of Moses. John chapter 1 verse 17 to up forward na law from Moses, grace from Christ. Ha? I-separate natin. Huwag natin halo-halo na parang lugaw ang Biblia. Okay? So again, I challenge him, show me one verse na ang Holy Spirit sa New Testament will not abide forever. Kasi unfair naman dito sa mababasa ko letra po letra, ikaw wala kang mababasa letra po letra, and you just have to make conclusions. So you have to present. Magbigay ka rin ng talata na ang mga nasanctify ay hindi forever. At magbigay ka rin ng talata ng pagiging born again through the word of God na incorruptible ay hindi din forever. Mas maganda yun. So wag mong tutulan tong mga talata na malinaw.
Kaya nga ako tumindig kasi mababasa eh. Ikaw yung mababasa, tinututulan mo pa. Oh. Di ba? So unang tindig niya, gumuho at nakatayo ang ating paksa. At napatunayan natin na ang paksa ay matibay to the point na kapag tinanong mo siya, ay hindi siya makadiretso ng sagot. Okay? Gusto ko marinig sa iyo na ang tanong ko is hindi magiging 10 seconds. I want you to answer yes or no, siguro sa second rebuttal. Let's see sa mga audience dyan, no? Observe po ninyo sa second stand kung paano magiging sagot niya dito. Kung mananatili siyang magte-10 seconds. Because he might be afraid of saying yes or no. Because I'm just confirming my question based on what I can read here. No? Siguro yun yung case. And I think I will waive my time para makapagtanong siya. Bro Rush? So dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay. First question, no? So, yung sa Holy Spirit, wait lang. Compose ko muna. Ano ba yung ating topic? Paki-state nga po, Mr. Affirmative, ang ating topic. Okay po, thank you po. Ang topic natin, patutunayan ni Bro James ng Baptist na pagiging born again ay forever. Ayon sa inyong libro, sa 43, Beware of Imitations, ang pagiging born again, regeneration, sanctification, at ito'y forever. Sa Hebrews chapter 10:14, ang na-sanctify ay forever. Yan po ang topic. Okay. Next question. Nandyan ba sa ating poster o nandyan ba sa ating napag-usapang proposisyon na pag-uusapan natin ang Holy Spirit ba ay forever o hindi nawawala? Yun ba yung ating topic? Yes or no? Yes, yun yung ating topic based sa kanyang extension na alagang ang pagiging born again is by sanctification. So, sinagot ko yung paksa nandoon, kaya nga ni-present ko yung case ko na nasa Hebrews 10:14 nga na pagiging forever perfect din yun, na sanctify, sanctification. Born again. Okay. Next question. Iwan na kita dyan, kasi malinaw naman na yun. Ngayon, eto, next question natin. So, dito, syempre nabasa natin, no? Acts 7:51 na you always resist the Holy Spirit. So, agree ka dito na nire-resist ang Holy Spirit sa New Testament. Agree ka? Yes or no? Hindi mare-resist ng mga Kristiyano ang Holy Spirit. No? Hindi ako agree na yan ay mga Kristiyano. Okay? Yan ay mga Hudyo, na mga Sabatarian na kagaya. Wait lang, brother. Sa Bible, syempre Bible verse ito. Wait lang. Bro, Den, hindi pa time, bro. Hindi pa ba? Oo. Sorry. Mga 5 seconds. Ulit na lang. Bro James, proceed, bro. Yeah, thank you. Yeah, so hindi ako naniniwala na yan ay Kristiyano sa interpretation mo. Mali yung interpretation mo. Ito ay mga Hudyo na walang Holy Spirit. They resist the Holy Spirit. Ayaw nila magkaroon ng Holy Spirit. At pinatay nila ang Kristiyano na si Stephen. So mali yung argumento mo, nakakahiyayo na a body of Christ ng bato. Sila yung nag-resist dito. Okay, next question. So, inaagrihan mo yung talata. Kasi letra por letra yun. Inaagrihan mo ba yung talata nakasulat, mababasa sa New Testament? You always resist the Holy Spirit, Acts 7:51. Tinatanggihan mo ba? O tinatanggap mo? At pinaniniwalaan mo yung talata? Yes or no? Well, 10 seconds ang sagot ko dyan. Bakit? So, kung nakalagay dyan, ye stiff-necked people, circumcised heart, which is, ang nakalagay dyan, tama na itong mga hindi Kristiyanong mga Hudyong Sabatarian ay nag-resist. 10 seconds. Hindi Next question. Okay. Sa madaling salita, ng 10 seconds ka, hindi ka makasagot ng diretso kung tinatanggap mo yung talatang nakasulat sa Bible o sadyang ayaw mo lang sagutin. Yes or no? 10 seconds. Bakit? Mali ang tanong mo, wala sa talata ng Biblia. In fallacy of the question assumptive, hindi ang question mo hindi ayon sa doon sa nakalagay.
hindi nga yan Next question, Kristiyanong 10 body of Christ. seconds. Okay. Next question. Tama ba ang nakalagay sa King James Version? Acts 7:51. You always resist the Holy Spirit. Letra bang letra? Yes or no? Nakalagay dyan, yes, tama, pero hindi to body of Christ. Ang yes na nag-resist dyan, yun yung mga hindi Kristiyano. Kaya kung yung mga hindi Kristiyano nag-resist, yes, they resist. Kasi hindi mo naman tinanong tama ba itong mga Kristiyano Okay. nag-resist? Sabi mo Wait lang, lang, brother. tama ba na nag-resist? Okay. Yes, mga hindi Kristiyano. Okay. Okay. Next question. Balik ulit tayo sa topic. Doon sa ating topic, at sabi mo, patutunayan ni Brother James na ang pagiging born again ay hindi nawawala or forever. Nakalagay ba doon na hindi nawawala or forever sa Kristiyano o nakalagay doon hindi nawawala sa Hudyo? May nakalagay pa gano'n na classification na Jew or Christian tayong pinag-uusapan sa proposition. Meron ba wala? Well, itong sagot 10 seconds, no? Again, wag mo ilagay ang Hudyo sa topic. Kasi ang tinatanong mo, 751, mga Hudyong hindi Kristiyano yan. Ang topic, patutunayan ko ng pagiging born again. Hindi naman born again itong Next mga question. Hudyo dito na ng bato 10 seconds, Okay. next question. Okay, next question. Ngayon, nandun din ba sa topic yung sinasabi mo ng mga Gentile? Nandun din ba sa proposition natin yun, letra por letra, sa ating pinag-usapan? Nandun ba? Yes or no? Nandoon yung Gentile na Kristiyano na naligtas, kaya born again. Pero yung i-connect mo yung Acts 7:51 na ito yung paksang patutunayan ko na nag-resist, mali. At in fact, blasphemy yung sinabi mo na body of Christ, ito yung nag-resist at ng bato. Bayan? Mali po. Next question. Okay, next question. Ngayon, ang sabi mo, kanina, you agree, nakasulat, King James Version, you resist the Holy Spirit, yes, nakasulat. Ngayon, to confirm, kasi medyo mahaba na, to confirm, tama ba yung sinasabi ng talata na you resist the Holy Spirit, King James Version? Tama ba yun? Yes or no? Tama nga, pangkausap, mga hindi Kristiyano nga. So you resist, you mga non-Christians resist. Of course, yung mga non-Christians will resist. Ang nakakahiya sa'yo, ginawa mong body of Christ, yung hindi Kristiyano, na sila yung nambato sa 59, ginawa mong body of Christ, nambato ng Kristiyano. Nakakahiyang sagot yun, makukusta namin doon. Next question. Okay, next question. Wait lang, Brother Rasha. Pwede ko bang mahanap muna yung charger ko? Palobat na, makamatay Time stop muna, sige. Time stop muna. Pero Mamamatay yung cellphone. segundo na lang bro ha, 30 seconds. Sige, i-wave ko na bro. Sige, so dyan nagtatapos ang ating second cross mga kapatid. At before natin puntahan yung ating rebuttal sa negative habang meron din siyang hinahanap. Shoutout muna mga kapatid kay John Ray Diong Bautista. Ngayon lang ako nakanood ulit tapos ito pa ma-encounter ko, 10 seconds. Shoutout din kay Mark Anthony. Di tulad sa'yo tumitindig bilang RCC Ruben. Shoutout din kay Finn Valor, Body of Christ nag-resist sa Holy Spirit. Sunny Gueco, ano ba naman yan Denmar? Sabi naman ni Erwin de la Cruz, kung galit kayo sa 10 seconds, make sure na wag nyong gamitin. Shoutout din kay Rodolfo Caballero, tama yan sa talata Denmar, nag-resist talaga sila kaya hindi sila mga Kristiyano o mananampalataya Hindi naman talaga nawawala o mawawala yung pagka-born again. Shoutout din dito kay Brother Ruben, bata ni Amikan yan, sablay lagi mana sa idol niya. Shoutout din kay dito kay Noriel, bakit may tumalikod? Shoutout din dito mga kapatid kay Lupi Elpa, high priest yan, belong sa Law of Moses, hindi church. At dito din mga kapatid kay Rodrigo Progroso, si Denmar naman di pa nauunawaan, pinipilit pa rin. Shoutout din mga kapatid kay Finn Valor, mas maganda yung walang moderator, mga ngamote talaga. Shoutout din kay Brother Jeramil Amlon, Pastor, tama si James sa 10 seconds kasi fallacy ang punto ni Denmar. Shoutout din kapatid kay Gavino Mendoza, lupit talaga ni Bro James.
Joshua Cervantes, paano ka na born again kung hindi dahil sa Holy Spirit? At dito din kay Erwin de la Cruz, careful, James. Irresistible grace na yung sinasabi mo. Shoutout din kay Rodrigo Progroso, di ka naman maborn again kung wala kang Holy Spirit. At dito din kay Norman De Jesus, dapat palitan pangalan ni Denmar Santiago na Mr. 10 Seconds. At okay, so Broden? Wala si Brother Denmar. Tawagan muna natin. Call natin ulit si Brother Den. Ayan, pumasok na siya. Okay. Nandito Okay, na. bro. So, 10 minutes sa yung negative rebuttal, bro. Okay. Your time start now. Thank you. Okay. So, mga kapatid, ito maliwanag po, no? Okay. Explain muna natin yung ating posisyon. No? Ganito ho yan. Yung mga Baptist ho kasi, kaya ako nabanggit yung body of Christ. No? Yung mga Baptist ho kasi, meron po silang tinatawag na dispensation. Katulad ni Rian Fuentes, Acts 2 dispensation si Rian Fuentes. Gusto ko ho panindigan ni James, ng ating kapatid na kaibigan na James, ang dispensation. No? Acts 2, di ba? So para sa kanila, ang body of Christ daw ay nag-start, no, sa Acts 2. Hindi ko kasi ako naniniwala na nag-start ang body of Christ sa Acts 2. No? Ang paniniwala kasi ni Rian Fuentes, may church na doon sa Acts 2 at yun ay body of Christ. No? So hindi ko alam doon kay parang James Orenciada kung pareho sila ni Rian Fuentes na body of Christ. Kaya nga ako, ang sabi ko kanina, no, ayon po sa Baptist dispensation, body of Christ yun. Okay. Ngayon, maglalaro tayo sa dispensation, no? Maglalaro tayo sa dispensation. Ito, sundan natin yung mga Baptist sa dispensation nila, no? Okay, dito mga kapatid, basahin po natin. Ang isang talatang napakaganda in Virtue by Albert Tinkel. Sabi dito, 2 Peter chapter 2 verse 1. Ito ay binigay sa akin ng aking kaibigan na born again. Si Brother Albert Tinkel, born again ho ang nagbigay, born again. Sabi dito, 2 Peter chapter 2 verse 1. But there were also false prophet among the people. Sino yung people? Yung bayan ng Diyos. Sino ba kausap ni Peter dyan? Mga Kristiyano yan. Ano sabi dyan? They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. Yun naman pala Brother James, no? Sa bayan ng Diyos, maliwanag, may mga false prophet na tumubos at tinubos ng Panginoong Hesus, but they deny the sovereign Lord. Ibig sabihin, mga Kristiyano talaga to. Binili ng dugo ni Kristo. Tinanggap si Kristo, kaya nga tinubos sila ni Kristo. Pero anong ginawa nila? They deny the sovereign Lord who brought them. No? I think we are both in the call center company. So we agreed when we spoke English language, no? Na maliwanag dito kasi false prophet among the people, sinakausap diyan Christian. Bakit natin nasabi Christian? Kasi sabi dito, the sovereign Lord bought them. However, sabi diyan, they deny. Kaya nga, wicked resist Di ba? Tama ba? Ngayon, eto, Brother James, bakit kinukulit kita sa Acts 7:51? No? Makulit ako Gusto ko ipaunawa sa iyo ito. Ang ating paksa, patutunayan ni Brother James Orenciada, no, na ang pagiging born again ay forever o hindi nawawala.
Hindi nakalagay sa paksa ang pagiging born again ng mga Gentile. Sabi doon, hindi nakalagay yun. Wala nakalagay doon na Hudyo. No? Wala doon nakalagay Gentile. Ha? Wala doon. Oh, kaya nga nilaro kita doon sa gusto mong laro eh. Yung word for word. Actually, mababaw. Sa akin mababaw. Okay. So, you were crying about your defeat to Amskire. Yeah, that's correct. You're defeated. Kasi kita mo, argument pa lang word for word, napakababaw. No? Now, maliwanag tinanggap mo, you resist the Holy Spirit. The debate is over. You already confess. Kasi ang pagiging born again ay yung pagtanggap ng Holy Spirit, hindi mawawala. However, dito we can resist. Letra por letra mababasa, they resist. Kaya nga hindi po sila naligtas eh. In fact, yun nga po talaga yun ang dahilan nun Hindi nila tinanggap ang Holy Spirit. So, maaaring mawala because of free will. Because of free will. Okay? Ngayon, eto, gusto niyo daw ng mas mabigat. Eto po, mas mabigat. Laban po sa dispensation. Ano po ang laban sa dispensation, mga kapatid? Ito, ilalabas natin. Alang-alang dun sa paglalambing ng ating kaibigan, Brother James Orenciada. Ano po yung ating iba pang argument? Gusto niya ilabas yung ating argument. Okay. Ito kanina Mark Forever with the Holy Spirit. Pero mga kapatid tandaan natin, hindi po namin topic ang Holy Spirit kung forever. Tandaan, mga kapatid, no? Ang third person of the Godhead is a person, and we cannot deny, no? We cannot deny the attributes and the characteristics of God. Somewhat, ang ating pinag-uusapan dito is not the Holy Spirit Himself, but yung pagiging born again. Dito pa lang, ano natawag sa'yo? Ang tawag dito, Brother James, kung marunong ka talaga sa apologetics, ang tawag ko dito, red herring fallacy. Okay? Red herring fallacy. Wala ka na dun sa ating pinag-uusapan. Now, argument. Sabi ni Brother James, nananawagan siya. Okay. Sa Bible, meron tayong tinatawag na covenant relationship. So that's why ang Holy Spirit, even in the Old Testament, nagpapatuloy hanggang sa New Testament, pwede mong tanggihan. No? Nawawala po kasi pagiging born again kung tatanggihan mo. Okay? Kaya nga meron sabi gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Kasi nandyan Nandyan yung biyaya ng Panginoon na magbabago sa iyo pero pwede mong tanggihan. No? Sa Bible kasi, when you say covenant relationship, siguro may girlfriend ka naman, siguro, Brother James, meron kayong kondisyon sa isa't isa. No? Katulad ng Diyos, ang sabi ng Diyos, Exodus chapter 19, verse 5 to 6, if you obey me, if you, kahit dun sa Deuteronomy chapter 30, verse 19 to 20, and by the way, kanina mga kapatid, nalulungkot ako kasi gusto ko ilabas si James Orenciada, yung malakas. Yung malakas sa debater, hindi yung panay lang tanggi. Alam niyo, yung wala naman siya na-refute sa talatang ito, wala. He did not explain the context of each verses that I have mentioned. Hindi niya binasa, no? Kasi alam niyo mga kapatid, no? Ayun ay directly denying the verses. Kumbaga tinututulan niya na yung mga talata, no? Ngayon, punta tayo dito sa covenant relationship. Dito sa covenant relationship, mga kapatid, God does not coerce, no? Even in the new covenant of Christ, hindi siya
Hindi niya pinipilit ang isang tao. Kaya nga ang sabi sa John 3:16, whosoever believed in Him. Nandiyan din yung John 3:3, di ba? Yung sa John 3:16. For whosoever, yung whosoever, sino man, sumampalataya, paano kung ayaw ko? No. Wala kang magagawa. Wala magagawa ang Diyos kasi hindi siya namimilit. No? Hindi siya namimilit. So God does not force a person to enter or to stay in the covenant. No? Love cannot exist without the freedom to choose or to reject. No, ganun ho ang relationship natin sa Panginoon. Pwede mo siyang itanggi, no? Kaya dito, okay. Diyan ako, moderator, 20 seconds na lang, wave na. Diyan nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal ng negative. Dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative sa negative. Brother James ng Baptist, your time start now, bro. Wait lang bro, Rasha. After nito conclusion na. Yes, bro. Okay, thank you. Well, again, bro, thank you so much for the presentation. Bro, Rasha, and I think this will be my second cross-examination period. Again, dito po yung tanong ko po, no? Meron kang nabanggit kanina sa presentation mo just a while ago. Sabi mo, pagtanggap ng Holy Spirit, hindi mawawala, sabi mo. Tama ba yung sinabi mo na pagtanggap ng Holy Spirit, hindi mawawala? Tama ba yung sinabi mo? Mali ka doon. Wala ko sinabi nga doon. Wala po. Ang sabi ko, no, pwede hong tanggihan ng Holy Spirit, pwede rin tanggapin kasi may free will tayo. Alright. Ang tao, moral agent na ginawa ng Diyos. Wait lang, di pa ako tapos. Moral agent na ginawa ang Diyos ang tao. May free will siya to choose or to reject. Next question. So it's idea of the two. Next question. Okay. Isa sa mga nabanggit mo rin, na yun daw, according daw sa dispensation ng Baptist daw, ang Act 751, a body of Christ daw to ayon sa Baptist. Meron ka bang maipakita sa screen mo na article na sinabi doon sa article, ng Baptist article, no? Na ang 751 ng Acts ay body of Christ ang mababasa ko? May pakita ka ba? Ora mismo o wala? Yes, may papakita ako. Ba't hindi ngayon? Kasi hanapin ko pa yan dito sa mga librong nasa tabi ko. Okay. Next question. Alright, thank you so much. You presented also 2 Peter 2:1. Ang question ko dito ay, yun bang 1 Peter na ang born again daw will abide forever, nasa 2 Peter 2:1 ba yun o wala? Objection ako, Mr. Moderator. Time stop. Objection, bro. No objection. Wala akong present na 1 Peter. Ang nakalagay doon, 2 Peter. 2 Peter po yun, kanina, Brother James. Hindi ko 1 Peter. Okay, so meron bang Next. counter objection doon? Wala daw siyang pinisit. Okay, ang counter objection ko lang po, I think since second rebuttal naman to, any question should be asked. So, ikaw na-confirm ko lang po. Kaya Okay, ko so, ganito, even tama yung pag-quote ng 1 Peter or not, bro, then ina-accept pa din yan sa moderator as a valid question, ha? Okay. So, Ulitin na lang Brother yung James, paulit nung tanong, bro, or you can rephrase. Yeah, so because you have cited 2 Peter 2:1, referring daw sa mga false prophets. Now, here's my question. No? Yun bang 2 Peter chapter 2 verse 1? Ito ba yung 1 Peter chapter... Ito ba yung nasa 1 Peter chapter 1 verse 23 o hindi? Okay, 10 seconds. 10 seconds. Just focus on the 2 Peter kasi yun po ang binanggit ko. Now, you should deny the verse or you can contradict the verse, but the verse itself Next says question, 10 that there were seconds. false prophets. Next question, 10 seconds. Okay po. So, I have a question, no? Yung pagiging born again ba, Bro Denmark, ito ba'y pagiging anak ko ng Diyos o pagiging anak ni Satanas? Okay, 10 seconds. 10 seconds. No? Ang pagiging born again, maliwanag ko sa nilatag nyo kanina definition, regeneration. Yan.
At sa regeneration, Next pwede mo question. tanggihan ng Holy Spirit. 10 seconds. Alright. Next question. Ilang beses ba ma-born again sa Biblia? Isang beses o dalawang beses? Okay, 10 seconds. Daily. Daily po yan. Araw-araw. Because there is an requirement of ongoing faith. Next Oh. question. 10 Araw-araw seconds. po yan. Next question. Okay. So, araw-araw ka nabuborn again, Denmark? Yes or no? Ay, yes. Yes, araw-araw akong naboborn again. Pero pwede ko tanggihan dahil may free will ako. Pwede ako gumawa ng kasalanan kung pipiliin ko. No? Pwede ko tanggihan ng Panginoon o biyaya ng Panginoon kung pipiliin ko. Next May pagpili po, free will. Okay po. So, yung sinasabi doon na except ye be born again, John chapter 3. Ilang beses ba na born again si Nicodemus? Isang beses o araw-araw? Hindi po na-born again si Nicodemus. Hindi niya nga naintindihan eh. Okay. Hindi niya naintindihan yung sinabi ni Jesus Christ doon eh. Have you read the text or nanguhula ka? Read the Bible, bro. Next question. Next question. Okay. Si Peter ba, nung sinabi niya na we are born again, 1 Peter 1:23, ilang beses ba siya na born again sa Biblia? Isang beses o araw-araw? Si Peter, no? Categorical po. Just objective. Objection, time's Okay. Okay, Yung- sagutin natin. Yung objection dito, yung sa categorical, bro. Then, anong sagot? Sasagutin natin. Okay. Proceed, bro. Ito sagot ko, 10 seconds. 10 seconds, proceed. No? Si Peter man, tinawag ng Panginoon, binago ng Panginoon, binago pa nga yung pangalan, ginawang bato, di ba? Pero itinanggi niya ang Panginoon, 3 beses pa nga eh. Di ba? Next question. 10 seconds. Next question. Okay, linawin ko lang categorical. Si Peter ba sa Biblia, isang beses na born again o araw-araw na born again? Okay, 10 seconds. Proceed. Si Peter, binago man ang buhay ng Panginoon at binago rin ng pangalan, 3 beses itinanggi si Jesus. Follower of Jesus na Next yan, question. 10 Literal seconds. niya na nakita 10 seconds. Okay. Ikaw ba, born again na, hindi pa? Yes, born again na ako. Pero pwede kong tanggihan ang Holy Spirit. No? Pwede ako magkasala. May free will ako. Unless ikaw wala. Wala ka free will. Okay? Next question. Next question. So, pag ikaw ay nagkasala, nawala pagka born again mo. Yes. Yes, ang pagiging born again kasi, regenerated, malinis sa kasalanan. Pag kayo nagkasala, nag-struggle ka sa kasalanan, mawawala na ho yung Holy Spirit. Katulad do kay David, katulad kay Saul, kay Samson, no? Ganun po yun. Next question. Next question. Last 50 seconds. Nung na-born again si Peter, nawala ba ang Holy Spirit sa kanya o hindi? Yes, kaya nga naging matamlay si Peter, gusto niya bumalik sa pangingisda eh. No? Pero, pinalakas ulit siya ng Panginoon, pinag-pray siya ng Panginoon, sabi niya, pinag-pray na kita, Peter. Sabi niya ganon. Kaya si Peter, 3 beses niya dininay ang Panginoon. Okay. So, nung nawala ang pagka-born again ni Peter, na-born again siya ulit. Yes! Pinag-pray siya ng Panginoon eh, ni-bless siya ng Panginoon. Sabi niya, ikaw ang gagawin kong pastor ng aking mga tupa. John chapter 21 verse 17, di ba? So, binigyan ulit siya ng pagkakataon ni Jesus na sumunod sa kanya. Next question. Next question. So, hindi forever ang pagiging son o pagiging anak 7 ni minutes Jesus. time. Yes! Oo. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. At ako tayo sa final conclusion, pero bago yan, shoutout muna sa ating napaka-alive na audience mga kapatid. Meron tayong halos 440 live comments dito. Yung nababasa ko lang, yung nahagip ko sa dashboard, meron tayong halos 80 live viewers sa ating YouTube. Meron tayong halos 10 na live viewers dyan. So, shoutout mga kapatid dito sa ating nasa live. Joash Picaru daw.
Shoutout din kay Erwin de la Cruz. Puro kwentong barbero na lang ang tanungan. Shoutout din kay Norman de Jesus. Araw-araw ipinangpanganak ng Diyos si Denmar. Shoutout din kay Charles. Mas lalo ka na. Bulaan. Joshua. Shoutout din kay Sony Goyko. Shoutout din kay Rodrigo Progoso. Pambirang reasoning yan. Shoutout din kay Jill Akain. Nasaan mababasa yan? Sabi naman ni Finn Valor, 1 Peter 1:23, Jonel Eneria, indwelling ang Holy Spirit. Uy, pambihira. Shoutout din kay Dino Diaz, talo si Denmar. Okay, shoutout kay Pastor Dino again. Shoutout din kay Gavino Mendoza. Kung ang free will lang ng tao ang mag-iingat sa salvation niya, mawawala talaga yan. Pero kung ang perpektong Diyos ang nag-iingat, hindi yan mawawala. 1 John 5 verse 18. At shoutout din kay Erwin de la Cruz, si James may free will sa umpisa pero sa huli wala na. Shoutout din kay Jo Marie Magdael Onato, nawawala pa? Question mark. Shoutout din kay Pastor Ken Kundino. At dito kay Fernan Abalos, wala na, ipit na Bro James. Shoutout din mga kapatid kay Kuwagaroteos, Noriel Cool Gabasa, yes, araw-araw. At dito din mga kapatid kay Joash at kay eto sila na to. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito at dito sa final conclusion na ito. Mauna si Brother Denmar Santiago bilang negatibo na ang pagiging born again ay forever o hindi nawawala. Brother Denmar ng SDA, your time start. Kita ba screen ko, moderator? Wala pa. Nako, teka. Paki-stop mo na yung time. Wala. Wala pa. Okay, wait lang ha. Sige. Bakit ganun siya? Okay na? Yan. Nakikita na. Wait lang ha. I-fix ko lang yung screen. Thank you. Kanina, ayaw mo. Bakit ganun? Wait lang bro ha. Para Sige. Okay mga kapatid, shoutout ulit mga kapatid habang ina-arrange ko yung ating screen ng presentation, final presentation. So Brother Denmar Santiago ng SDA, 5 minutes para sa iyo bro. Your time start now. Okay, ngayon ito yung ating conclusion, no? Yan. Brother James, gusto ko maunawaan mo bakit nawawala ang pagiging born again, no? So God desires loving and willing obedience, no? Kaya nga sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, ang sabi ng Panginoon, mahalin mo siya ng buong puso, no, at buong pag-iisip. Kaya ganun din, ang sabi sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. And even dun sa Revelation chapter 2, iniwan ng Church of Ephesus yung kanyang unang pag-ibig. So dito, we cannot force love. Love is compelled. The love that is compelled is not love, Brother James. No? So tayo mga tao, we humans have free will as God created us as a moral agent capable of making real choices with real consequences. No? So the truth is central in the Bible's teaching about love, obedience, sin, judgment, and covenant relationship. Yung binabanggit ko kanina sa inyo, no? Sa covenant relationship, Brother James, no? Bagaman ikaw ay binago na ng Panginoon, pwede mo pa rin tanggihan kasi hindi namimilit ang Diyos dahil may free will po yan, no? Kaya nga sabi, hinahawakan tayo ng Diyos, pero tayo ang hindi humahawak, no? Kaya dito, in-expect ko sana gagamitin mo yung mga talata ng Osas, pero you don't. I don't know why, no? Pero nakahanda tayo dyan. Sabi dito sa John 15 verse 6, if anyone does not abide in me, nakakabit na kay Kristo, no? Nagbago na buhay ng isang Kristiyano, pero ano pa rin siya, no? Okay. Sabi niya, if anyone does not abide in me, nakakabit na po yan kay Kristo, no? So, hinahawakan tayo ng Diyos, pero hindi niya tayo pinoposas na wala tayong magawa. No, and this is the verse
that I should feel thankful kay Brother Albert Tinkle na isang born again, no? Sabi niya kasi, 2 Peter chapter 2 verse 1, but there were false prophets among the people. Who are this? Ito yung tao ng Diyos, bayan ng Diyos, the Christians ang kausap dito. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing the destruction on themselves. So dito, Brother James, no, these were Christian na mga false prophet. Bakit Christian? Kasi they are bought by the blood of Jesus Christ. However, they deny the Lord who bought them, no? So dito, Brother James, no, sa ating debate, hindi naman natin usapin kung Hudyo, Hintil, or whatsoever. Ang usapin natin kung nawawala ang pagiging born again. Ang pagiging born again, nawawala because of free will. No? Because of free will. Pwede nating piliin na hindi magbago. No? Kaya nga po nagkasala yung mga na doon sa 751 kasi tinanggihan nila yung Panginoon doon. No? They resist the Holy Spirit. That's why. No? Kaya hindi sila naligtas. No? Hindi dahil Hudyo sila kaya hindi sila naligtas. That is what you call hatred on the Jews, yung ginagawa po ninyo. No? Yan. So ngayon, tayo hindi naman tayo racist, no? Kahit ang Diyos maliligtas, alam naman natin yan. Kung tatanggap sila sa Panginoon, yun po ang kondisyon. Dahil may privilege. No? Ngayon, napatunayan no natin, we can resist the Holy Spirit, yung Acts 7:51. No? Letra por letra po yun. Kung gusto lang ni Brother James sa letra por letra, walang problema. Dapat sana kineyboard na lang natin. No? Kasi kung gusto mo letra por letra, meron naman. But hindi natin usapin dito kung Jew o Gentiles. No? Basta usapin natin dito, ang tao may free will. Kaya nga po sa aming fundamental beliefs, meron po kaming daily justification. Ibig sabihin, daily kang magbabago kasi ang kaligtasan hindi po one-time event yan. Yan po ay proseso. 2 Corinthians chapter 1 verse 10. Proseso po yan. Natatapusin ng Panginoon, Philippians chapter 2. Tatapusin ng Panginoon yan on the day of Jesus Christ, sabi doon. No? He will complete the work that He began, sabi doon sa talata. No? So yun lamang at maraming salamat, Brother Rasha. Nanalo na naman ang katotohanan ng pananampalataya nakasalig sa Biblia. Salamat po. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative, Brother Denmar Santiago, at ako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang pagiging born again ay forever o hindi nawawala. Brother James ng Baptist, your time start now, bro. Alright, di siya masyakogado ng Sishin Elohim. Salamat po no, sa conclusion, bro Denmar. So ngayon, I'll just have to first ipaplansya yung mga flaws ng kanyang arguments kanina. And he was using 2 Peter chapter, I think it was chapter 2. Sinasabi kasi doon na false prophet. Does this mean na sa Diyos ito? Maling conclusion po yan kasi pag sinabing false prophet po mga kapatid, ito po hindi sa Diyos. Ang sabi po dito sa 1 John chapter 4, verses 1 to 3, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. So ang sabi dito, and every spirit that confesseth not that Jesus is come in the flesh is not of God. So hindi daw sa Diyos yung mga false prophet. So again, ang Biblia, ang false prophet ay hindi sa Diyos. So mali yung conclusion ni Denmar na false prophet ay sa Diyos. Okay? Yung sinasabing bot doon, yun ay ang Diyos ay sa kanyang parable, yung ano doon, yung bot is yung siya ang nag-provide ng kabayaran sa lahat ng sangkatauhan na kailangan tanggapin ng lahat, whether unbeliever o hindi, dapat tanggapin ng provision. Ngayon, yung sinasabi niya na yung pagiging son ni Peter ay hindi daw forever yon.
Again, yun po ay maling doktrina ni Denmar Santiago. Huwag niyo pong paniwalaan itong turo ni Denmar. Kasi sa Biblia, pagiging anak ay forever yun. So, nung ikaw ay na-born again, ito po ay born of the Spirit, ibig sabihin born of God. At ang pagiging son, kung anak ka ng Diyos, 1:12, na binigyan sila ng karapatan, kapangyarihan na maging anak ng Diyos, na sila gayong naging anak ng Diyos, sa Biblia, ay mismo sa bibig ni Kristo, ang pagiging anak ay abiding forever yan. Denmar, mali yung conclusion mo eh. Napaka maling-mali. No? Kinontra mo ang John 8:35 na sinabi dito, and the servant abideth not in the house forever, but the son abideth forever. So, pagiging anak, forever yun, Denmar. Paano mo sinabi ang pagiging anak ni Peter ay nawawala? Eh dito nga pagiging anak, abide forever eh. So, itong talata ito ay sumasalamin na ang doktrina mo hindi biblical. At naligaw ho kayo dyan sa Seventh-day Adventist ni Ellen G. White, maling-maling tinuturo ninyo. Kaya ngayon, isusuluinin kita, hindi pa huli ang lahat para sa iyo na umalis dyan sa doktrina ni Ellen G. White sapagkat yan ay kapahamakan kasinungalingan. Pasensya na kung na-offend ka, pero ito yung katotohanan eh. Hindi biblical yung sinabi mo dito kanina. So, I'm inviting you to leave Seventh-day Adventist and I challenge you to read the Bible, open your heart, para mas maliwanagan ka na walang humahadlang na references na tingin mo parang yun ang naghihinder sa iyo. Ang unawa ay makatanggap ka kay Kristo, sampalatayanan mo ang Ephesians chapter 2, 8 and 9 ng kaligtasan ni hindi sa gawa. Eh sa inyo ginagawa ninyo eh. Sumunod naman kayo sa Biblia na hindi po talaga sa gawa kaligtasan. Si Kristo at hindi nawawala yun ayon sa Hebrews 10 na ang mga na-sanctify ay perfect forever. So yun po noon, dapat ninyong tanggapin ang Biblia. Mas nasampalatayan ninyong tinuturo. Yun lang naman. At sa mga hindi pa dyan, nakakilala kay Kristo, this time, no, hope na kayo ay manampalataya kay Kristo Jesus, tanging tagapagligtas, walang halong gawa, siyang magliligtas sa inyo, manampalataya kayo by Christ through faith, not of your works. At yun po ay tamang kaligtasan na inyo pong matatanggap. So, yun lang naman. So again, napatunayan natin, ang paksa, matibay ho. Biblical na biblical ho. Sa lahat ng mga talatang kanyang ginamit, ay wala namang problema. Ang problema lang kung paano niya ito inunawa, paano niya parang tinatadyakan niya yung intention ng author, nung paano yung sinulat ng author. Mali yung pang-intindi niya. Ito yung mga talata binanggit natin, malinaw, hindi po niya ito ni-refute, hindi niya ginalaw isa-isa to. Parang lumalabas, ina-accept niya ito lahat kasi hindi niya pinakialaman eh. Kasi paano mo pakialaman, napakalinaw naman talaga. So yung mga verses natin ginagamit to prove our stand na ang pagiging born again is forever yan, ay tama lang yon and hindi niya yon tinatch. So, pwede ng Panginoon na napakatibay ang doktrina na tinitindigan ng mga Baptist. Ayun. So, nawa magising si Bro Denmar. Kung lulobin ng Diyos maging Kristiyanong Baptist ka, abay welcome ka ho. No? Na mag-aral or magsuri dito sa Kristiyanong Baptist. Yun lang. God bless and glory to God. Okay. So dyan, nagtatapos ang debate natin between Baptist and SDA, mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating audience, sa lahat na nag-comment. 500 plus comments tayo ngayon, mga kapatid. Halos 80 live viewers, YouTube natin, Facebook natin. Bro James, pasalamat ka muna, bro. Yeah. Unang sulat, pinapasalamatan ko ang Panginoon sa opportunity na talakay kami kung anong stand naming mga Baptist ho. Napatunayan naman po natin. Thank you po sa platform na ito na nag-accommodate ng ganitong talakayan. Of course, thank you Bro Rashka na siya ang namamahala sa Rasha TV, thank you sa oras. Bro Denmar, thank you din sa yung pagdalo dito. Alam ko ay kayo galing parang sa church, may activity ka. So, nagbigay ka ng oras para matuloy yung ating debate. At thirdly, doon sa mga nakikinig po dyan, nanonood, sa mga kapatid natin, mga Baptist po dyan, salamat sa inyong support. Hope na hindi po kayo dyan, no? At yung iba din na mga hindi pa Baptist na nakikinig po dyan, ay na-educate po kayo, no? Na-encourage namin kayo na pag-aralan ang katotohanan at napakagandang platform na to na gamitin sa mga ganitong
pag-uusap. Thank you po sa family dyan, sa mga ka-OBFD ho namin na nakikinig dyan. No, thank you sa inyong pag-support. Yun lamang po, no, Bro Rans, maraming salamat and God is good. Thank you din. Brother Denmar, pasalamat ka bro. Okay, unang-una, pinapasalamatan natin ang nag-iisang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, no? Kaya naman mga kapatid, lahat ng luwalhati, parangal, papuri at lahat ng pagtataas sa Kanya, mga kapatid, yung lahat ng kaluwalhatian, all glory to God, no? All praises and thanksgiving to Him, no? Hindi po sa akin, no, mga kapatid. Ako ay instrumento lamang ng Panginoon. No? Kaya mga kapatid, pinasasalamatan din po natin kayo. Lalo-lalo na ang sumusuporta sa atin, patuloy na sumusuporta sa atin, ang Advent Biblical International Ministry. Yan, yung aking pinakamamahal na ministry. At yun din sa ating mga kabisayaan dyan sa 3E Media, mga kapatid. No? Maraming po salamat at dagang salamat sa inyong mga ikaigsuonan sa aming mga kapatiran ng mga Bisaya, no? At ayan nga, suot-suot ko yung uniforme ng 3E Media, no? Maraming salamat. Ayan. So, pinasasalamatan din natin siyempre yung aking DevCon family, no? Kasi lagi natin kausap yung DevCon. Sasanay na tayo sa conversations dyan sa DevCon, no? Lalo na sa aking friend, best friend ko yan kahit medyo babakbakan kami minsan. Ang aking best friend na si Albert Hinkel, yan. Special mention na yan at ganun din kay paring Jumong ng Saksiniho ba? Kami salamat doon sa ating minsan ay nagkakausap tayo about Holy Spirit. Salamat Okay. Ngayon, pinasasalamatan din natin yung ating mga supporters, mga followers sa YouTube at sa Facebook at doon sa ating Facebook page na ayon sa nasusulat. Mga kapatid, tama po si Brother James pagdating sa apologetics, yung pagkikayat niya sa inyo. Napakinggan ko yung kanyang live stream na nakaraan. He is inviting you to focus on apologetics. Ganun din sa Adventist, mga kapatid, no? I am calling your attention to study the scriptures. Ay naman yung sinasabi ng Bible to the studies the scriptures. Kaya I am thinking pinasasalamatan ko rin si Brother James ito sa ating debate kasi naghamon ulit siya. Actually, hindi ko naisip, hindi ko na-expect that the day will come na magkukross ulit yung landas namin sa debate. But maraming salamat doon sa iyong paghamon. No? And I hope that this is not the first, this is not only the last, pero meron pang mga kasunod. Maraming salamat sa pambansang debater, moderator, streamer, Brother Rasha ng Rasha TV. No? At yun po, maraming salamat mga kapatid, kayo po yung aking iniwanan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Patuloy kayo sumampalataya na si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, at si Kristo'y muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, si Kristo'y malapit na, tayo po'y maghanda na. God bless you all. God bless Brother James and God bless Brother Rasha. God bless po sa lahat. Okay, Rasha TV, gusto din mo pasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmomoderate. At kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si James, kilala natin to, at si Brother Denmar din. At baka gusto nyo makipag-debate din sa kanya sa mga ganitong, kagaya nito mga kapatid. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng aking rules mga kapatid, lahat ng kondisyon din ng ating mga debatista kasi meron yan, depende yan sa kanila so mga kapatid. So, pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong nalalapit na debate. So please subscribe yung ating YouTube channel Rasha TV dahil nandun lahat ang debate natin kung gusto yung balikan. At sa aking Facebook din, paki-follow na lang ako mga kapatid para lagi kayong nakasubaybay sa mga podcast at debate dito sa akin platform. So maraming salamat mga kapatid. And this is Admin Rasha ng Rasha TV. Debaters Convention, isang malaking shoutout dyan. Lalong-lalo na sa CEO dyan si Brother Sispo at yung ating co-admin si Brother Albert din at saka nandyan din si Brother Denmar at saka sa ibang tropa. So maraming salamat
Good night everyone. Admin Russia Vista mga kapatid, and we're out. Ante. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken